D'Angelo Russell mukhang nagpapaalam na sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan gusto pa sanang maka-jackpot ng Utah Jazz dito sa Los Angeles Lakers. Paano ba naman sa naging pag-uusap ng dalawang kupunan para sana sa isang trade? Ay hiningi ng Utah Jazz sila D'Angelo Russell at multiple first-round picks kapalit ng sentro na si Walker Kessler. Kaya naman ay nag-decline dito ang Lakers dahil unang-una ay hindi naman isang star player si Walker Kessler. Na malabo naman bitawan ng Lakers ang kanilang mga first-round picks para lang sa isang player na hindi pang all-star caliber. Isa pa ay mawawala ng Lakers ng point guard lalo at maganda pa naman ang ipinapakita ni D'Lo ngayon kasama ng starting five ng Lakers. Isa pa ay kahit gusto pa ni JJ Redick na makakuha sila ng isang big man. Ay meron pa naman ibang paraan para gawin ito lalo at lugi ang Lakers sa hinihinging kapalit ng Utah Jazz. Pero kilala kasi natin itong si Danny Ainge na isang magulang pagdating sa mga trade. Pero kung sakali man na ituloy ng Lakers ang nasabing trade idea para makuha si Walker Kessler sa Utah Jazz, ay ibang trade package na ang kanilang ibibigay kabilang na nandito yung mga players na hindi nagagamit sa rotation ng kanilang kupunan. Sa ngayon kasi ay kailangan talaga ng Lakers ng isa pang sentro. Lalo at si Christian Wood ay nagpapagaling pa sa kanyang naging surgery. Nandyan naman si Jackson Hayes mga idol pero hindi niya nga kaya kapag ang kaharap na ng Lakers ay may mga sentro na katulad nila Joel Embiid at Nikola Jokic. Kaya isang legit na sentro talaga ang dapat makuha ng Lakers katulad na lang ni Jonas Valanciunas. Kaso ay sa December 15 pa ito magiging eligible sa trade lalo at kakasign pa lang nito ng kontrata sa Washington Wizards nitong nakaraang summer. Pero hindi pa nga ito sigurado na makukuha talaga ng Lakers. Lalo at marami ding kupunan sa NBA ang interesado sa serbisyo ni Jonas Valanciunas. Depende na lang siguro sa trade package na kayang ibigay ng Los Angeles Lakers sa Wizards. Samantalang may update naman kay Jared Vanderbilt na na-extend pa ang mga araw na dapat ay makakabalik na ito. Inaasahan kasi si Vanderbilt na maglalaro na sana sa laban nila sa November 9 laban sa Philadelphia 76ers. Sa ngayon kasi ay ayon sa report mula mismo dito kay JJ Redick, ay mawawala pa daw si Vanderbilt ng nasa isang linggo lalo at nagkaroon daw ng discomfort sa paa ni Vando. Kalimitan nga itong nangyayari sa mga players na kababalik pa lang sa practice. Kaya asahan na natin mga idol, na matapos ang isang linggo ay meron ng update kung kailan makakabalik si Vanderbilt sa lineup ng Lakers. Samantalang D'Angelo Russell mukhang ayaw na umalis ng Los Angeles Lakers. Nalungkot siguro ito lalo at alam niya na bilang na ang mga araw niya sa kanilang kupunan. Matapos kasi ang naging laban nila sa Toronto Raptors ay nag-post ito sa kanyang Instagram ng picture ng kanyang anak habang makikita sa background itong si D'Lo sa TV na naglalaro. Umabot nga kaagad sa mahigit 38,000 likes ang nasabing post ni D'Lo. Nasa naging laban nila sa Toronto Raptors ay nakagawa lang naman ito ng 19 points, 3 rebounds at 6 assists. 7 out of 13 pa sa field at 3 out of 6 naman sa 3-point area. Nasa huling kontrata na din kasi si D'Lo mga idol sa Lakers. Kaya naman ay possible na talaga itong e-trade bago ang trade deadline. Hindi naman ibig sabihin na kahit hindi pumayag ang Lakers sa gusto ng Utah Jazz, na kuning kapalit si D'Lo at ang dalawang future first round picks mula sa Lakers, ay wala nang balak ang Lakers na i-trade si D'Angelo Russell kesa naman umalis ito sa free agency next summer na wala silang nakukuhang kapalit. Kaya abangan na lang natin mga idol, kung ano nga bang balak ng Lakers dito kay D'Angelo Russell.